Hindi alintana na magkapatid na sina Matthew at Cheryl ang pagod at init ng araw nang sila ay pababa mula sa bundok ng kanilang pinanggalingan. Ang mahalaga sa kanila ng mga oras na yon ay makapunta sa kapatagan upang manghingi ng tulong. Bilisan mo, Cheryl! Hindi tayo pwedeng abutin ng gabi dito, no? Delikado tayo sa mapapanganib na hayop na nandito sa kabundukan. Hindi ko na yata kakayanin, kuya. Hindi ko na maayos na maigalaw ang mga paa ko eh. Tara na! Halika, papasanin kita. Hindi kita pwedeng iwan dito, no? Napatingin si Matthew sa paligid. Nagtataas ang mga puno ang kanyang nakikita. Napalingon siya sa kinaroroonan ng kanyang kapatid na namumutla na sa pagod at sa iniinda nitong kirot sa binti na mula sa kagat ng isang hayop na hindi nila malaman kung anong uri ito. Dahil nakapag-prepare na ang magkapatid at hindi na nila malilipat ng araw ang kanilang pag-akyat ng kabundukan, itinuloy na lamang nila ang kanilang plano kasama ng iilan na estranghero sa van na kanilang sinakyan. Nagpapahinga ang magkapatid at inihanda ang kanilang sarili para sa gagawing adventure ng araw na yon. Kasalukuyan yung nakaupo sa malaking ugat ng puno. 3:00 na ng hapon ang binaybay ng magkapatid kasama ng iilan ng bundok. Ang horinal na plano ay dapat kasama ang kanilang mga kaibigan sa gagawing paglalakbay, ngunit sa iba't ibang rason ng mga ito, hindi ito natuloy. Kaya naman, naisipan nilang magkapatid na ituloy na lamang ang kanilang pag-akyat sa bundok ng Mount Kitanglad sa probinsya ng Bukidnon. Tara na kuya, 4:00 na ng hapon oh. Napakapit si Cheryl sa braso ng kanyang kuya. Tila natauhan naman si Matthew mula sa malalim na iniisip. Pinasan niya ang kanyang kapatid at nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakad pababa ng kabundukan. Tinahak nila ang daan na walang kasiguraduhan kung tama ba ang kanilang dinaraanan. Nahiwalay ang magkapatid dahil naiwan sila ng kanilang tour guide at ng mga kasama nila. Kinukuhanan kasi ni Cheryl ng litrato ang buong paligid at ina-upload agad ito sa social media. Active ang kanyang kapatid sa Instagram, TikTok at iba pa. Kaya naman, gaya ng ilang kabataan, ay bawat makikita nitong kakaiba sa paningin, ay agad nitong kinukuhanan ng litrato, maging ang kanilang paglalakbay. Naiinis man, ay walang magawa si Matthew sapagkat hindi niya maiwanan ng kanyang kapatid. Hanggang sa nangyari na nga ang hindi inaasahan. Hindi na nila makita ang kanilang tour guide. Kahit anong sigaw nila ay tila ba hindi sila marinig ng mga ito. Wala ding signal ang kanilang cellphone. I'm sorry kuya, hindi sana tayo maliligaw kung nakinig lang ako sa iyo kanina pa. Okay lang, nangyari na eh. Sa susunod kailangan mo sundin ang mga instruction, lalo na't dayuhan tayo sa lugar na to. Makakauwi pa ba tayo kuya? Huwag ka na umiyak, save your energy. Siyempre, makikita nila tayo. Mapapansin nila na hindi na tayo kasama sa grupo nila. Kaya maghahanap ang mga yun sa atin. Ano kayang klaseng hayop yung kumagat sa akin kuya? Ngayon lang naman ako nakakita ng ganong anyo eh. Kakaiba. Ngayon lang din naman ako nakakita ng ganung uri ng hayop eh. Pero hindi na yun mahalaga. Kailangan magamot ang sugat mo at ma-injection ng kanang anti-rabies. Siguro alam ng taga rito kung anong klaseng hayop yun. Bagyang nagpahinga ang magkapatid sa malaking puno at sinubukang muling tawagin ang pangalan ng mga kasama at kanilang tour guide. Napapagod man, ngunit itinuloy pa din nila ang paglalakad. Nagbabaka sakaling tama ang direksyon na kanilang tinatahak. Samantala, nakakita si Cheryl ng mahabang sanga ng puno at ginawa itong tungkod upang hindi mahirapan sa paglalakad at hindi na siya pasanin ng kanyang kuya. Nilagyan din niya ng antiseptic ang kanyang sugat at binalutan ng gasa upang takpan. Nakaramdam siya ng kaginhawaan kahit papaano. Kinain na din nila ang kanilang baong chocolate upang may lakas sila sa paglalakbay. Desidido na silang maglakad muli at hanapin ang direksyon tungo sa bayan. Lord, please lead the way and guide us the right way.
Ilayo niyo nawa kami magkapatid sa anumang kapamakan. Lord, please, magpapakabait na po ako. Amen. Amen. Kasabay ng kanilang pananalangin ang pagkabuhay ng kanilang sigla upang magpatuloy sa paglalakbay. Naniniwala sila na sa tulong ng Panginoon, makakauwi sila ng ligtas at malayo sa anumang uri ng kapahamakan. Hawak ang pag-asa at pananampalataya, nagpatuloy silang maglakad sa kabundukan hanggang sa dumilim. Samantala, sa hindi kalayuan, tila may isang anyo ang sa kanila ay nagmamasid at sinusubaybayan ng kanilang kilos. Makikita sa mga mata nito ang pananabik. Napangiti na lamang ito bago tuluyang lumakad papalayo. Napalingon si Cheryl dahil nakarinig siya ng yabag mula sa kanilang likuran. Dali-dali siyang lumapit sa kanyang kapatid at yumakap dito. Uy, ano ba Cheryl? Nakakagulat ka naman eh. Narinig mo ba yung kuya? May narinig akong yabag sa bandang likuran eh. Inabot na ng gabi ang magkapatid sa paglalakad, ngunit hindi pa din sila makaalis sa lugar na yon. Tila may kung anong hiwaga ang kabundukan at napunta sila sa ibang dimensyon. Alam ni Matthew na hindi maganda ang kanilang kalagayan. Dahil sa bukod sa sugat na iniinda ng kanyang kapatid, ay maari silang mapahamak. Hindi lamang sa mga mababangis na hayop, kundi sa mga tao na maaring miyembro ng rebelding grupo. Natigil si Matthew at pinakinggan ang paligid. Wala siyang naririnig kundi huni ng ibon at ihip ng hangin. Itinutok na din ng kanyang flashlight sa direksyon na itinuturo ni Cheryl, ngunit wala siyang nakita doon. Nang akma niyang lalapitan ng lugar, hinawakan siya ng kapatid at umiling. Bagkus ay hinatak siya nito papalayo. Huwag mo nang lapitan, kuya. Baka mapanganib na hayop yan. Kailangan na natin magpahinga. Kailangan natin ng lakas para bukas. Saan tayo matutulog? Nakakatakot naman kung dito tayo. Baka yabag ng mabangis na hayop yung narinig ko kanina eh. E di maghanap tayo ng lugar na pwede nating pagtayuan ng tent natin. Pinanghihinaan man ng loob si Matthew, ngunit kailangan niyang maging malakas para sa kapatid. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa madilim na kagubatan gamit ang kanilang flashlight na heavy duty. Buti na lamang ay naisipan niyang magdala nito dahil kung hindi, ay malamang maubusan ng baterya ang kanilang mga cellphone, kung yun ang gagamitin nilang liwanag. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Nakarinig si Matthew ng lagaslas ng tubig sa hindi kalayuan. Kaya naman, agad siyang tumungo sa direksyon nito. Nakita niya ang tila maliit na falls at sa baba nito ang mga batong tinatamaan ng tubig. Agad tumakbo si Cheryl papalapit sa talon, ngunit agad siyang pinigilan ni Matthew. Oh, huwag kang basta susugod sa tubig, Cheryl. Paano kung may buhaya dyan? Natigilan at kinilabutan si Cheryl sa sinabi ng kanyang kapatid. Kahit gaano man siya kasabik na makapaglinis ng katawan, ay natakot siya sa maaaring sumulpot sa tubig at sa maaaring mangyari sa kanya kung maging totoo ang sinasabi ng kanyang kuya. Nang makahanap si Matthew ng patag na lupa na maaari nilang pagtayuan ng tent, nilapag niya ang kanyang bag. Inilabas niya ang ilang kagamitan na maaari nilang magamit magkapatid, ngunit nakarinig sila ng tila umangil sa hindi kalayuan. Natigilan si Matthew at dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na kutsilyo sa bulsa ng kanyang bag. Luminga-linga siya upang hanapin ang pinanggagalingan ng pag-angil. Narinig din ni Cheryl ang pag-angil kaya naman agad siyang lumapit sa kanyang kuya at inihanda ang sarili. Ihanda mo ang sarili, Cheryl. Kailangan nating labanan ng mabangis na hayop na yon na biglang susulpot. Oo, kuya. Kahit na mangyari, hindi tayo maaaring maghiwalay ah. Huwag kang matakot. Nandito ang kuya. Hindi ko hahayaang makagat ka muli ng kahit na anong klaseng hayop. Nang mga oras na yon ay pilit na inaaninag ng magkapatid ang anyo ng mabangis na hayop. Ayon sa kanilang pandinig,
Ito ay umiikot-ikot lamang sa kanilang paligid na tila ba inaantay lamang na mawalan sila ng focus bago sila salakayin. Hawak ni Matthew ang maliit na kutsilyo na tila balisong. Samantalang hawak naman ni Cheryl ang cutter na madalas niyang daladala sa kahit saang lugar siya magpunta bilang pansariling depensa. Hindi nagpakita ng takot ang magkapatid. Para sa kanila, walang lugar ng ganung pakiramdam. Ang mahalaga sa kanila ng mga oras na yon ay makauwing ligtas at malampasan ang panganib na nasa kanilang harapan. Napalingon sila sa iisang direksyon ng yabag. Itinutok ni Matthew ang flashlight dito. Nagimbal sila sa kanilang nakita. Ang may-ari ng yabag na may kakaibang itsura, para bang isa itong mabangis na baboy ramo, ngunit may kalakihan ito. Kung susumahin, ang taas nito ay halos pumantay sa taas ng tigre. Ngayon lamang sila nakakita ng ganoong uri ng hayop. Namumula ang mga mata nito at tila ba galit na galit ito sa kanila. Unti-unti itong humakbang papalapit habang umaangil at naglalaway. Ang malalaking pangil nito ay maaring makaputol ng braso ng isang tao. Napatras sila Cheryl at Matthew at inihanda na ang kanilang mga sarili sa nagbabadyang pagsugod ng nilalang nakaharap nila. Nakita ng may kalakihang bato si Matthew at dinampot ito. Sa pag-aakalang masisindak at matatakot nila ito, ay agad niyang inihagi sa direksyon ng mabangis na hayop ang nadampot na bato. Ngunit nagkamali sila. Lalo itong naggalit at sumugod sa kanila. Nasisindak man, ay nagawa pa din ni Cheryl na makadampot ang matitigas na bagay sa kanyang paligid at ibinato sa direksyon ng hayop. Ipinagpatuloy ng magkapatid ang pagbato sa mabangis na nilalang habang tumatakbo ito patungo sa kanilang kinaroroonan. Ngunit bago pa lamang ito makalapit sa kanila, ay napansin ni Matthew sa gilid ng kanyang mga mata ang tila isang bolang apoy na paparating at tumama ito sa ulunan. Ganon din sa ibang bahagi ng katawan ng mabangis na nilalang, dahilan upang mabaling sa ibang atensyon nito at umalis. Ngunit bago tuluyang lumisan, ay umungol ito ng malakas na parabang humihingi ng saklolo. Nang makawala sa paningin ng mabangis na hayop, ay agad na yumakap si Cheryl sa kanyang kapatid at tumagulgol. Hawak-hawak ni Matthew ang braso ni Cheryl at alertong tumingin sa paligid upang makita kung sino ang bumabato sa mabangis na nilalang na kanina lamang ay nakainkwentro nila. Nakita niya ang isang anino ng tao na may kataasan at matipunong pangangatawan. Matikas ang tindig nito. Ang kulay ng balat ay hindi nalalayo sa kanyang kulay. Sa kabila ng pagligtas nito sa kanila, ay iniumang pa din niya ang kutsilyo sa direksyon ng taong papalapit sa kanila. Sino ka? Kuya, ano ba? Niligtas niya tayo. Sa halip na sagutin ang katanungan ni Matthew, napatingin ang taong nasa harapan nila sa sugat ni Cheryl na nakabenda. Akma itong hahawakan ngunit mabilis na iniwas ni Matthew ang kapatid. Napahinto ang lalaki. Napatingin sa mata ni Matthew ng matagal at bahagyang hinawi ang kamay nito na may hawak na kutsilyo. Tuluyang hinawakan ng binti ni Cheryl. Inalis nito ang benda upang makita ang sugat at ineksamin ito. Agad na binuhat ng lalaki si Cheryl. Hinawakan naman ng lalaki si Matthew sa braso. Ngunit nagpumiglas siya. Tiningnan siya na blanko ang ekspresyon ng muka. Malis na tayo dito, bago pa sila makabalik. Anumang sandali, babalikan nila tayo at hindi titigilan. Sa narinig ay kaagad kinuha ni Matthew ang bag at iba pang kagamitan na nasa lupa. Sinundan niya ang nilalakaran nito. Nagtataka man sa sinabi ng lalaki, ay sumama pa din sila sa estranghero. Sa kalagayan nila ngayon, ang tanging magagawa nila ay magtiwala dito. Buhat-buhat na ni Matthew ang kanyang kapatid na nawala na ng malay sa pagod at takot. Samantala, hindi siya lumilipat ng pwesto. Nasa likuran bahagi siya nito.
At anumang oras ay handang manakit kung may gagawin itong hindi ka nais-nais sa kanya, lalo na sa kanyang nakababatang kapatid. Sa daan, habang binabaybay nila ang lugar, ay nakita ni Matthew na may likido itong isinasaboy sa kanilang dinaraanan. Hinawakan niya ang likido at inamoy. Nakakapagtaka ngunit wala itong anumang amoy. Gamit ang flashlight ay iniilawan niya ang dinaraanan ng lalaking nasa unahan upang makaiwas sa anumang magiging dahilan ng pagkadulas nito nang bigla itong magsalita. Maliwanag ang buwan. Patayin mo na lamang ang ilaw na hawak mo nang hindi tayo makatawag ng pansin. Saan ba ang inyong lugar? Kanina pa tayo naglalakad ah. Napalingon lamang si Enrico ngunit hindi sumagot sa katanungan ng binata. Maya-maya lamang ay huminto ito sa isang makipot na daan patungo sa ilog. Nakita niya ang isang maliit na tulay kung saan ay nakasabit ang tali ng bangka. Inilapag ni Enrico ang walang malay na si Cheryl sa bangka, ngunit agad itong ginising ni Matthew. Pinigilan naman ni Enrico si Matthew sa pagyugyug sa katawan ni Cheryl. Anong lugar ba yung pupuntahan natin? Sa ligtas na lugar ko kayo dadalhin. Hindi na kontento si Matthew sa sinabi ng lalaki, kaya naman ipinagpatuloy niya ang paggising sa kapatid. Tinapik niya ang mukha nito ngunit sobrang lalim na ng tulog ni Cheryl. At hindi ito magising. Napabuntong hininga na lamang siya at napaupo sa tabi nito. Huwag kang mag-alala. Ordinaryong hayop lamang ang kumagat sa kasama mong babae. Ngunit kailangan niyang magamot dahil malalim ang kanyang sugat. Hindi pa sila nakakalayo. Narinig nila ang madaming yabag na tila ba may hinahabol. Agad na binilisang isinagwan ni Enrico ang bangka papalayo sa pangpang at tinakpan ang dalaga ng tela. Iniutos din niya kay Matthew na humiga upang matakpan ito ng itim na tela gaya ng dalaga. Nagad namang sinunod ni Matthew. Ang natitirang likidong isinasaboy ni Enrico kanina ay ibinuhos niya sa ilog. Sa ugong ng bangka, tunog ng ilog, gutom at pagod, ay hindi na niya namalayang unti-unti na siyang napapapikit habang yakap ang kapatid. Namalaya na lamang ni Matthew na tinanggal ni Enrico ang telang nakatakip sa kanila. Ang ganda ng buwan. Napatitig si Matthew sa bilog na buwan. Napakalaki nito at napakaliwanag. Sinasabi ng kanyang isipan na kailangan niyang maging alerto habang binabaybay ang ilog kasama ng isang estranghero. Ngunit ang kanyang katawan na ang nagsasabi na kailangan na niyang magpahinga. Hindi na niya alintana ang maaring maganap sa kanila ng mga oras na yon. Tuluyan na siyang napapikit at nakatulog. Napatingin si Enrico sa magkapatid na mahimbing na natutulog sa bangka. Napabuntong hininga. Napatitig din siya sa sugat ng dalaga. Sigurado siyang gawa lamang ito ng ordinaryong hayop na matatagpuan lamang sa lugar na yon. Nagtataka siya kung bakit napunta ang magkapatid sa bahaging yon ng kabundukan. Batid ng mga lokal sa bayan na may lugar na hindi pwedeng pasukin ng kahit na sino ang lugar na pinanggalingan ng dalawa dahil sa mapanganib na mababangis na hayop at iba pang nilalang na magdudulot ng kapahamakan sa sino mang maliligaw rito. Maswerte pa din kayong dalawa at naisipan kong dumaan doon. Ang sinag ng araw ang nagpabalikwas at nagpabangon kay Matthew. Nagising siya sa hindi pamilyar na lugar. Nakahiga siya sa malambot na kama at napatingin siya sa kanyang paligid. Malinis at maliwalas dito. Ang dingding ng kwarto ay halatang alaga sa linis at kahit sa isang sulyap lang ay mahalatang mamahali ng mga gamit na naroon. Malaki ang kwarto. Hinanap ng kanyang paningin ng kanyang kapatid. Nang hindi ito makita, ay agad siyang tumakbo sa pintuan. Ngunit bumukas na ito bago pa man niya mahawakan ng doorknob. Nasa kanyang harapan ang isang matandang babae na nasa 50 anyos. Maaliwala sa mukha nito at nakangiti habang iniabot sa kanya ang gamit nilang magkapatid. Maganda umaga po.
Pwede ko po bang malaman kung nasaan yung kasama ko? Kapatid ko yun eh. Napatingin ang matandang babae sa kanya ngunit hindi nagsalita. Bagko sa itinuro lamang nito ang isang pinto. Nagpasalamat si Matthew sa matandang babae at agad na binuksan ang pintuan. Ganun na lamang ang kanyang tuwa nang makita ang kanyang kapatid na nasa maayos na kalagayan. Kuya, mabutit gising ka na. Maigpit na yakap ang itinugon ni Matthew. Masaya siyang makita ang kapatid na maaliwala sa muka. Hindi gaya nung nakaraan na kitang-kita sa itsura nito ang sakit. Hinawakan niya ang binti nito at tumingin kay Cheryl. Maayos na nakabenda at bagyang natuyo ang sugat. Kumusta? Masakit pa ba? Hindi naman na kuya. Ang sabi ni Enrico hindi naman delikadong uri ng hayop yung kumagat sa akin. Kaya walang dapat na ipag-alala. Sinong Enrico? Siya yung tumulong sa atin nang may mabangis na hayop na tayong nakaharap noong nakaraang gabi. 2 gabi na yung nakalipas, kuya. Ha? 2 gabi? Ang ibig mong sabihin matagal ako nakatulog? Oo, kuya. Masyadong mahimbing ang tulog mo kaya hindi ka na namin ginising pa. Patawarin mo ako, kuya. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa katigasan ng ulo ko. Napabuntong hininga na lamang si Matthew. Nangyari na ang mga bagay na hindi inaasahan kaya wala nang dahilan pa para magalit pa sa kanyang kapatid. Ang inisip niya na lamang ay ang makauwi sa kanilang lugar sa Maynila. Ngunit paano? Hindi nga nila alam kung nasaan silang lugar. Bagaman mukhang payapa ang lugar at napakaaliwalas, hindi pa din ito dahilan upang magtiwala sila sa mga naroroon. Estranghero pa din sila sa lugar na yon. Maganda ka na ng sarili mo, kuya. Nangangamoy ka na. Tinakpan pa ni Cheryl ang ilong upang ipahiwati kay Matthew na hindi na maganda ang amoy nito at kailangan ng maglinis ng katawan. Pabirong kinutungan ni Matthew si Cheryl at pumasok sa loob ng kwartong pinanggalingan upang maglinis ng katawan. Samantala, sa gilid ng bakod ay may nakatingin na nilalang. Tila ba sinusundan ng magkapatid. Napatikom ang kamao nito sa hindi maipaliwanag na galit at panghihinayang. Bago tuluyang umalis, ay muling sumulyap ito sa dalaga na kasalukuyang hawak ang cellphone at nagpipicture ng sarili. Napatingin din ito sa kanya at takmang lalapit. Ngunit agad siyang tumakbo palayo. Hawak ni Cheryl ang kanyang cellphone upang maghanap ng signal. Kung titingnan sa malayo, tila siya ay kumukuha ng larawan ng kanyang sarili. Ngunit ang katotohanan ay naghahanap lamang siya ng signal upang makatawag sa kanilang tita sa Maynila. Habang naghahanap ng signal, napansin niya ang isang lalaki dun sa may bakod. Lalapitan na sana niya ito upang magtanong ngunit ganun na lamang ang kanyang pagtataka nang tumakbo ito palayo. Napatingin si Cheryl sa palibot ng bakuran. Naglalakad-lakad siya. Nakataas ang isang kamay sa ere habang hawak ang cellphone. Ngunit bigo siyang makahanap ng signal. Napaupo na lamang siya sa damuhan. Ano bang lugar to? Bakit walang signal? Sayang ang ganda ng lugar. Hindi uso ang ganyang gamit dito. Nag-aaksaya ka lamang ng panahon. OMG! May ganito pa palang lugar na hindi usong phone at signal? Nilibot ni Cheryl ang paningin. Napahanga siya sa ganda ng lugar. Puro berde ang makikita sa paligid at ang hulma ng kabundukan ay tila may taglay na hiwaga na nakakaakit. Sa kabilang banda ay matatagpuan ang isang talon. Abot kamay ang ulap na sobrang puti na nagmimistulang karagatan. Ang kapaligiran ay parang isang paraiso. Napakaganda ng lugar. Para kang nasa paraiso. Napakaganda ang ngunit napakadelikado at misteryoso. Napatingin si Cheryl sa sinabi ni Enrico. Ngunit bago pa man niya itanong dito ang sinabi nito, ay tinawag na sila ng matandang babae na sa tingin niya ay kasambahay. Muling tumingin si Cheryl sa paligid.
Nakita niya ang pagbabago ng ulap. Mula sa asul na kalangitan, ay nahahaluan nito ng maitim na kulay at gumuguhit ang kidlat na tila pinahihiwatig ang pagsama ng panahon at pagbabadya ng masamang pangyayari. Hindi man dinig ang kulog sa kanilang kinatatayuan, ngunit alam niya na ang kasunod ng kidlat ay ang kulog. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang puso. Napahawak siya sa kanyang dibdib at sumakit ito, gayon din ang kanyang tiyan. Palatandaan na inaatake siyang muli ng nerbiyos na siyang dahilan upang mapaluhod siya. Agad namang napansin ni Enrico ang nangyayari kay Cheryl, kaya inalalayan niya ito papasok. Ang eksenang yon ang naabutan ni Matthew. Cheryl, anong nangyari sa'yo? Wala ito, kuya. Natakot lamang ako sa biglang pagdilim ng paligid na sinabayan pa ng kidlat. Naalala ni Matthew na bata pa lamang ay takot na si Cheryl sa mga kidlat. Kaya naman tuwing darating ang tag-ulan, ay halos hindi ito nakakapasok ng eskwelahan. Ngunit habang tumatagal ang panahon, ay unti-unti itong nasanay hanggang sa tuluyan ng nawala ang takot nito. Nang mahimasmasan si Cheryl ay tumayo din ito at tumawak sa braso ni Matthew. Halina kayo. Nakahanda na ang lamesa. Kumain na muna kayo. Tumungo ang lahat sa kusina kung saan ay nakahanda ang tanghalian. Ang lamesa ay napakahaba na tila ginagamit sa isang piging. Doon makikita ang masasarap na putahe gaya ng kare-kare, hamonado at iba pa. Agad naman pumunta si Cheryl sa lamesa at umupo. Tinawag niya din ang kanyang kapatid upang makaupo sa kanyang tabi. Tumingin si Matthew sa paligid. Nakita niya sa likod ni Enrico ang matandang babae. Hinanap ng mata niya ang iba pang kasama nito sa bahay, ngunit sila lamang apat ang naroroon. Tumikim si Cheryl upang alisin ang tensyong nararamdaman ng kanyang kuya Matthew. Alam niya sa ekspresyon pa lamang ng muka ng kanyang kapatid ay may nais itong ipahiwatig at itanong. Kaya naman agad niyang sinandukan ito ng kanin at kinuha ang mangkok na may lamang kare-kare at iniabot dito. Paborito mo ito, hindi ba? Kinuha ni Matthew ang ibinibigay ng kanyang kapatid at tinikman. Tunay ngang masarap ito, hindi lamang sa itsura. Ang isang subo niya ay naging sunod-sunod. Mahalata na hindi siya kumain ng ilang araw. Natigil ang kanyang pagmuya nang marinig niyang tumatawa si Cheryl habang iniaabot ang baso ng tubig. Ano pa, kuya? Magdaan-daan ka nga. Mabubulunan ka niyan eh. Sa bagay, hindi kita masisisi. Napakasarap nila magluto, no? Napatingin si Matthew sa matandang babae na nakangiti habang nakatunghay sa kanya. Nakaramdam siya ng hiya at yumuko dito bilang tanda ng pasasalamat. Napatingin siya kay Enrico na walang emosyon ng muka. Inayos niya ang kanyang sarili at kinuha ang baso ng tubig. Maraming salamat sa ginawa niyong pagtanggap sa amin ng kapatid ko at pagliligtas sa amin ng gabing nakaengkwentro kami ng mabangis na hayop. Napatigil sa pagsubo si Enrico at napatingin sa magkapatid na nakangiti na bakas sa mga muka ang pasasalamat. Kahit hindi mo kami kilala ng lubusan sinagip at tinulungan mo pa din kami. At saka, dinala sa ligtas na lugar na ito. Maraming salamat po talaga sa pag-aasikaso sa sugat ng kapatid ko Tatanawin naming malaking utang na loob ang ginawa nyo. Hawak-hawak ni Matthew ang kutsara at tinidor kahit hindi siya kumakain. Nagpatuloy ang kanyang pagsasalita. Gusto niyang gamitin ang oras na yon sa pagpapasalamat. Si Cheryl naman ay masayang nakatingin sa kanyang kapatid. Lulubusin ko na yung pabor na ibinibigay nyo. Gusto na sana namin na makauwi sa Maynila ng kapatid ko sa lalo madaling panahon. Siguro nag-aalala na yung tiyahin namin. Wala siyang balita sa aming dalawa Hindi din kami makatawag dahil wala namang signal yung mga phone namin dito. Walang anuman. Maaari naman kayo makauwi pero hindi ngayon. Kailangan yung magpalipas ng 2 araw dito. Ho? Bakit naman? Nag-aalala na yung mga mahal namin sa buhay Hindi na kami pwede magtagal dito.
Ibinaba ni Enrico ang kubyertos at nagpunas ng labi at tumingin sa kanilang dalawa. Sa susunod na linggo pa darating ang sasakyan na mag-aatid sa inyo sa terminal. Kaya hanggat maaari manatili kayo dito. Pakiusap, huwag kayong lalabas ng bakod. Madaming mapanganib sa labas. Uminom ng tubig si Enrico sa kasumenya sa matandang babae na iligpit na ang hapagkainan. Napatingin na lamang si Matthew sa papalayong si Enrico. Hindi niya mawari ngunit pakiramdam niya ay hindi ito nagsasabi ng totoo. Kinahapunan ay nagpunta ang magkapatid sa bakuran. Inilabas ni Matthew ang cellphone at naghanap ng signal. Hinahayaan lamang siya ni Cheryl, ngunit bigong ibinaba ni Matthew ang cellphone at napayuko na lamang ito. Maya-maya pa ay lumipat ito ng pwesto malapit sa gate ng bahay. Nang hindi makatiis ay binuksan niya ng bahagya ang gate. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakalabas, ay nang biglang sumigaw ang matandang babae at dali-dali itong lumapit sa kanila at binitbit si Matthew papasok. Dahil sa gulat, tila itinulos sa kinatatayuan si Cheryl. Agad niyang inalalayan ng kapatid na ibinagsak na lamang ng matandang babae sa kanyang harapan. Hindi siya makapaniwala sa lakas nito at nagawang buhati ng kapatid niya na may kataasan at kabigatan. Hinihimas ng kanyang kuya ang balakang nitong bahagyang nasaktan na tumayo. Ano po bang problema? Bakit niyo po ako biglang ibinalibag? Hindi ba sinabi sa inyo ni Enrico na bawal kayong lumabas ng gate? Ano po bang meron sa labas at hindi nyo kami pinapayagan? Naghanap lang po kami ng signal ng aming cellphone para makatawag sa tiyahin namin. Huwag yun nang alamin pa at hindi niya magugustuhan. Sumunod na lamang kayo sa sinasabi ni Enrico kung ayaw niyong mapahamak. Natigil ang kanilang pag-uusap nang may kumalampag sa gate. Nabaling ang kanilang paningin sa direksyon na yon na tila may nahulog na bagay sa loob ng bakuran. Nagmamadaling lumapit si Aling Mirna dito at gayon na lamang ang pagkahilakbot nito nang makita ang isang uri ng asong gubat na wala ng buhay at halos wasak ang katawan. Lumapit ang magkapatid kay Aling Mirna. Nanlaki ang mata ni Cheryl sa nakita. Agad na tumalikod at nagsuka. Samantalang parang nanlaki ang ulo ni Matthew sa nasaksihan. Halos sumiwalay ang ulo ng asong gubat sa katawan nito. Ang katawan naman ay labas ang bituka. Halos sumiwalay ang itaas na bahagi ng katawan nito sa ibabang bahagi. Kung susuriin, ay tila ba malaki ang galit ng gumawa nito sa aso. Napansin ni Matthew si Aling Mirna na tila may tinititigan sa labas ng gate. Nakita niya doon ang isang anino ngunit hindi niya mawari kung tao nga ba ang nagmamay-ari nito. May inusal na salita ang matandang babae sa bilis at hina ng pananalita ay hindi niya maunawaan ang mga salitang namumutawi sa labi nito. Ang bagyang pag-ubo ni Cheryl ang kumuha ng atensyon niya. Kaya naman agad niya itong inakay papasok ng bahay. Muli ay napalingon siya kay Aling Mirna na nakahawak na sa gate at tila may kinakausap kahit walang tao sa harapan nito. Kuya, pahingi ng tubig. Agad na tumalima si Matthew. Habang kumukuha siya ng tubig, napansin niya si Aling Mirna dun sa bintana na yumuyugyog ang balikat na tila ba umiiyak ito. Nang mapuno ng tubig ang tumbler, ay agad siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Kinagabihan, habang naghahanda ng hapunan si Aling Mirna, ay nilapitan ito ni Cheryl at tinangka niya itong tulungan sa paghahain. Salamat, Iha. Hindi mo na ako kailangan tulungan dahil kaya ko naman ito. Isa pa bisita kayo ni Enrico. Ano po kayang nangyari dun sa aso, Aling Mirna? May bababangis po bang hayop dito kaya hindi kami hinahayaang makalabas ni Enrico? Tumingin si Aling Mirna kay Cheryl. Hinawakan ng kami nito at inakay sa upo ang kahoy. Madaming malulupit sa mundo. Hindi lamang hayop ang mababangis. Ang iba sa kanila ay hindi pangkaraniwan. Kapag nakabalik na kayo sa Maynila, huwag na kayong bumalik pa dito, Iha.
Kahit na anong mangyari ay iwasan na ninyo ang lugar na ito. Tumayo at ipinagpatuloy na ni Aling Mirna ang naudlot na gawain. Samantalang ang mga binitiwang salita nito ang nagpagulo sa isipan ni Cheryl. Napatingin na lamang siya sa matandang babae at pumunta sa kwarto ng kanyang kuya Matthew. Samantala, hindi mawala sa isipan ni Matthew ang anyo ng namatay na hayop. Madaming katanungan ang pumapasok sa kanyang isipan. Ganoon din ba sana ang kahihinatnan nilang magkapatid nung gabing may nakaharap silang mabangis na hayop? Kinilabutan siya sa naisip at napahawak na lamang sa braso. Isang katok sa pintuan ang nagpabalik sa diwa ni Matthew. Binuksan niya ito at nakita niya sa labas ng kwarto ang kanyang kapatid. Kuya, dito muna ako sa tabi mo matutulog, please. Bakit? Ayaw mo ba sa ibinigay na kwarto sa'yo? Hindi naman sa ayaw ko. Kaso, hindi ako mapakali doon at ayaw ko mapag-isa. Pumayag na lamang si Matthew kay Cheryl. Alam niya naman na hindi siya titigilan ng kanyang kapatid. Pagkatapos ng maikli nilang pag-uusap, ay narinig nilang tinawag na sila ni Aling Mirna upang kumain. Napansin ng magkapatid na wala si Enrico. Marahil ay pagkatapos ng tanghalian ay umalis ito. Aling Mirna, wala po yata si Enrico. May pinuntahan po ba siya? May inaasikasong mahalagang bagay lamang si Enrico. Baka bukas makalawa nandito na siya. Akala ko po ba walang masasakyan? Paano po siya nakarating sa kanyang pupuntahan kung wala siyang sasakyan? Kahit kabayo wala akong nakita sa paligid para gamitin niyang transportasyon. Hindi niya kailangan ng kahit na anong sasakyan. Sapat na ang kanyang paa sa kanyang paglalakbay. Pagkatapos kumain ng magkapatid, ay nagtungo sila sa terrace para magpahangin. Hawak ni Cheryl ang tsaang ibinigay ni Aling Mirna. Inialok niya ito kay Matthew na kasalukuyang nakatingala sa langit at pinagmamasdan ng buwan. Bilog na bilog ang buwan. Napakaganda ng liwanag na ibinibigay nito sa kapaligiran. Ngunit sa kabila ng kagandahan, ay tila may kung anong hiwaga ang hatid nito. Tanging kuliglig lamang ang nagbibigay ng ingay na sinasabayan ng huni ng iba pang panggabing ibon. Malimig din ang simoy ng hangin. Naisip ni Matthew na kahit papaano ay napaganda din ang kanilang pagkakaligaw nila sa lugar na yon. Dahil napunta sila sa may magandang kapaligiran, ngunit alam niya sa kanyang sarili na hindi dapat sila magpakampante. Naputol ang kanilang pagmumuni-muni ng isang palawang pumunit ng katahimikan ng gabi. Agad na napatayo si Cheryl sa kinauupuan, dali-dali namang tumungo si Matthew sa pintuan patungo sa gate. Ngunit napigilan siya ni Aling Mirna. Pumasok ka sa loob at huwag kang lalabas! Ano ba yun, Aling Mirna? Agad din na sumunod si Cheryl sa kapatid upang pigilan at yakagin ito papunta sa loob ng bahay. Sumipol si Aling Mirna na tila ba may tinatawag. Isang maliit na aso ang biglang sumulpot malapit sa kinaroroonan ng matandang babae. Kawangis nito ang asong nakita nila sa gate na wala ng buhay. Lumingon si Aling Mirna nang mapagtantong hindi pa nakakapasok ang dalawang bisita sa loob ng bahay. Itinulak niya ang dalawa papasok sa loob at isinarado ang pinto. Muli niya itong pinaalalahanan na ikandado ang mga pintuan at huwag lalabas ng bahay bago tuluyang tumalikod. Samantala, nakatingin si Matthew sa asong kasakasama ni Aling Mirna. Napansin niyang kakaiba ang itsura nito kumpara sa karaniwang aso. Ang buntot nito ay tila isang buntot ng baboy. Ang katawan nito na maliit lamang kanina ay bagyang lumaki at tumaas. Hindi ganito ang nakita niyang itsura ng tinawag ni Aling Mirna. Tumingin siya sa bintana kung saan tanaw si Aling Mirna at tinahanap ang asong una niyang napansin, ngunit hindi niya na ito nakita. Takot na humawak si Cheryl sa kapatid at inaya ito sa kwarto, ngunit inalis ni Matthew ang kamay ni Cheryl sa kanyang braso.
Dahil sa kakulangan ng ilaw sa bakuran, ay pilit na inaaninag ni Matthew ang nangyayari sa labas. Lumipat siya ng pwesto. Tinungo niya ang terrace at nang akma niyang bubuksan ang pintuan doon ay pinigilan siya ni Cheryl at pilit na hinahatak patungo sa kwarto nilang magkapatid. Kuya, ano ba? Sinabi na nga ni Aling Mirna na huwag tayong lalabas at isarado natin lahat ng pintuan eh. Hindi po pwede na hindi natin alam ang nangyayari. Paano kung nagkakagulo na pala sila sa labas? Paano kung nagpapatayan na pala sila doon at madamay tayo? Ayoko, kuya. Dito lamang tayo kagaya ng kanilang bilin. Makinig na lang tayo sa kanila. Alam ko, Cheryl. Gusto ko lamang makita ang nangyayari. Bakit gano'n na lang ang kanilang bilin na huwag tayong lumabas? Ano bang meron? Paikot-ikot si Matthew sa kwarto habang nakapamewang. Nag-iisip at hindi mapakali. Napaupo na lamang si Cheryl sa likod ng pintuan at inaantay ang mga susunod na pangyayari. Samantala, sa labas ng bakuran ay hawak-hawak ni Aling Mirna ang putol na braso ng tao na isinabit na lamang sa gate nila. Nang makita niya ito, ay sumiklab ang galit sa kanyang dibdib. Ang kanyang itsura ay nagbago. Ang dating kulay ng balat ay naging maitim at puno ng balahibo. Ang buhok na laging nakapusod ay nakabuhaghag. Ang matang malamlam ay bumagsik. Ang katawan niyang mapayat ay biglang nagkalaman at bahagyang tumaas. Ang kanyang mga kamay, makikita ang kukong matatalim na handang makidigma sa nakaambang panganib. Pinuksan niya ang gate at nagpalinga-linga. Samantalang ang kasama niya ay tumakbo sa kadiliman at may hinabol na nilalang sa loob ng kabundukan. Pinuntahan nila ang pinanggalingan ng sigaw kanina. Natagpuan nila ang isang nilalang na halos kamukha ng itsura niya. Putol ang braso nito at hinahabol nito ang paghinga. Agad itong nilapitan ni Mirna at pinasan niya ito at inilagay sa ligtas na lugar bago umalis at muling binalikan ng hinahabol. Naging alerto siya sa kanyang paligid. Umakyat siya sa mataas na puno at hinanap ang kasamang aso. Ang alaga nila ay hindi ordinaryong aso. Sa unahan nito ay tumatakbo ang isang malaking nilalang na tila oso. Agad siyang nagpalipat-lipat ng pwesto sa puno at nang makalapit siya doon ay agad niyang sinunggaban ito. Nagpambuno ang dalawa. Wala sa kanila ang gustong magpatalo. Ang mga halaman ay naputol sa tuwing mababag sa kanila ito. Nagkaroon ng magandang pagkakataon si Aling Mirna at nilaslas ang leeg ng kalaban. Agad na sumirit ang dugo mula sa leeg nito at napasubsob sa lupa. Hindi pa nakontento si Mirna at tinatak nito ang kamay nito at pinutol. Napasigaw ng malakas ang nasabing nilalang at umalulong ito na tila nagtatawag ng kasama. May kasunduan ang ating triba! Bakit nandito kayo, tanggugala? Napangisi lamang ito bago tuluyang nawalan ng hininga. Ibinaon ni Aling Mirna ang katawan ng lalaki sa lupa bago tuluyang bumalik sa tahanan. Ang asong kasakasama ay humiwalay na ng landas sa kanya. Samantala, nagmamadaling inayos ng magkapatid ang kanilang gamit para sa gagawin nilang pag-alis. Si Cheryl naman ay may kinuha sa kanyang bag at lakas loob na iniabot ang bagay na nakabalot sa kanyang face towel sa kanyang nakakatandang kapatid. Gayon na lang ang pagkagitla ng kanyang kuya sa bagay na kanyang inabot. Ha? Bakit may ganito kang gamit? Nakita ko yan sa kwarto ni Tian noong nakaraang araw habang ako'y naglilinis doon. Naisip ko na baka kailanganin natin kaya kinuha ko muna. Ibabalik ko na lang pag nakauwi na tayo. Napahawak si Matthew sa kanyang buhok at paulit-ulit yung hinila. Tila ba doon kumukuha ng haba ng pasensya para sa kapatid. Hawak niya ang maliit na baril na inabot nito at sinuksok sa tagiliran at napailing na lamang habang tinitingnan ng kapatid. Kuya, please, huwag ka na magalit. Ang totoo niyan nakakalimutan ko na may dinala akong baril. Ngayon ko lang naalala. Ipinagpatuloy ni Matthew ang ginagawang pag-aayos ng gamit.
Nang makita niya ang pocket knife, ay agad niya itong iniabot sa nakababatang kapatid bilang proteksyon nito sa sarili. Kailangan na natin magpahinga para magkaroon tayo ng lakas. Biyernes ng umaga tayo aalis kahit na anong mangyari. Sa ngayon, kailangan natin makaipon ng lakas. Tumango at napayakap na lamang si Cheryl sa kanyang kapatid. Agad din namang pinunasan ng luhang namumuo sa kanyang mga mata. Sa kanyang isipan ay kailangan niyang maging matatag at matapang sapagkat ayaw niyang maging pabigat sa kanyang kapatid. Sa sitwasyong kanilang napasukan ay hindi nila alam kung ligtas ba talaga sila sa bahay na kanilang kinaroroonan. Nagising ang magkapatid dahil sa katok sa pintuan. Pupungas-pungas na nagbukas ng pinto si Matthew. Nakita niya doon ang hindi pamilyar na muka. Isang lalaki na may kapayatan at may hawig kay Aling Myrna. Tinawag lamang siya nito upang kumain ng tanghalian. Nagtungo sila sa kusina kung saan ay naghahain si Aling Myrna. Nakasuot ito ng mahabang damit at nakalugay ang buhok nito. Agad itong ngumiti nang makita sila. Itinuro nito ang upuan at nagsimulang maglagay ng tubig sa kanilang baso. Hinanap ni Cheryl sa paligid si Enrico, ngunit hindi niya ito matagpuan. Wala pa si Enrico. Baka bukas ng umaga pa yun dumating. Sige na, kumain na muna kayo. Salamat po, Aling Myrna. Nilagyan ni Cheryl ng kanin at ulam ang plato ni Matthew. Pasimple niyang sinipa ang paa nito upang maagaw ang pansin nito. Kasalukuyang kasing tinitingnan ng kanyang kuya si Aling Myrna na tila ba ini-examine nito ang buong pagkatao na matandang babae. Kapatid niyo po ba yung lalaking kumatok sa kwarto namin? Tumango lamang si Aling Myrna at lumabas sa kusina. Napakunot ng noo si Matthew. Sa kanyang isip ay may kakaiba talaga ang matandang babae. Tumikim si Cheryl at sinenyasan ng kanyang kapatid na magpatuloy sa pagkain. Dahil nasa labas ng kusina si Aling Myrna, si Cheryl ang naghugas ng kanilang pinagkainan. Pagkatapos ay nilibot niya ang paligid ng bahay. Sa dulong bahagi ng bahay ay may hagdanan na maliit. Dala ng kuryosidad ay umakyat siya dito. May nakita siyang pinto na may nakalagay na "Do Not Disturb". Akma na siyang bababa ngunit may kung anong humahatak sa kanya upang lapitan at buksan ang pintuan. Huminga siya ng malalim at nagpa siyang tunguhin ang pintuan. Kumatok siya dito ng ilang beses ngunit walang sumasagot. Tumingin siya sa paligid, ganun din ay nilapitan niya ang bintana na may kaliitan at sinilip ang tao sa labas. Nakita niya na abala si Aling Myrna sa pagwawalis at ang kapatid naman nito ay nagsisiga ng mga dahong nalinis nito. Pinihit niya ang doorknob. Hindi ito nakalak. Kinakabahan man ay lakas loob niyang itinulak ang pinto. Sa loob ng kwarto ay may kadiliman. Ngunit hindi niya tinangka na buksan ang ilaw nito sa takot na baka malaman nila Aling Myrna na pinasok niya ang silid ng walang pahintulot. Gamit ang kanyang cellphone bilang flashlight, ay nilibot niya ito. Nakita niya sa isang sulok ang isang tila altar. May bakas pa ito ng usok ng lapitan niya. Sa lamesa ay may nakalagay na insenso at mga nakagarapon na bagay. Hindi niya ito pinansin. Bagkus, nagpatuloy siya sa paglilibot sa buong silid. May kalakihan ng silid. Napalingon siya sa likod nang biglang umingit ang isang pintuan ng aparador. Nagtataka man ay tinungo niya ito upang isarado, ngunit dala ng kuryosidad ay binuksan niya ito at inilawan ng flashlight na galing sa kanyang cellphone. Ganun na lamang ang kanyang pagkahilakbot nang makita niya ang loob nito. Hindi ito damitan. Ito ay tila taguan ng mga hindi kaaya-ayang bagay. Sa loob ay may nakasabit na tila hugis tao at may malabihong balat. Sa ibaba nito ay ang naglalakihang garapon at naglalaman ng kulay dugong likido. Hindi na niya nais makita ang ibang nakalagay doon.
Napatras si Cheryl sa pagkasindak at nabitiwan ang kanyang cellphone. Dinampot niya ito at agad isinarado ang naturang aparador. Inilawan niya ang paligid at muli siyang nasindak nang makita ang nasa altar. Hindi mga santo ang nakalagay dito. Isang mahabang sungay at pakpak na may kalakihan na nakasabit sa itaas nito. Napaupo siya sa sahig. Hindi niya magawang sumigaw. Tinakpan niya ang kanyang labi. Nang tumungo na siya sa pintuan palabas, ay narinig niya na may nagtatawag sa hagdanan. Boses ni Aling Mirna at ng kapatid nito. Habol ang kanyang hininga at hindi malaman ang gagawin ay kaagad siyang tumakbo sa aparador at doon isiniksik ang sarili. Sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib, pakiramdam ni Cheryl ay lalabas ang kanyang puso. Nagtago siya sa malahibong balat na nakahanger. Pinakinggan niya ang yabag ng paa. Maya-maya lamang ay narinig niya si Aling Mirna. Nakahinga lamang siya ng maluwag ng sumaradong pinto, tanda ng lumabas na doon. Binuksan niya ng dahan-dahan ang pintuan ng aparador at agad tumungo palabas nang masigurong wala ng tao sa loob. Pagbukas niya ng pinto, ay bumungad sa kanya ang kanyang kapatid na si Matthew na kanina pa siya hinahanap. Sa kanyang pagkagulat ay nasampal niya ito. Natulala naman si Matthew sa inasal ng kapatid. Hawak ang kanyang pisnging nasaktan ay napatingin siya dito. Namumutla at kitang-kita ang takot sa muka. Agad niyang hinawakan ang pisngi nito upang pakalmahin. Cheryl! Cheryl! Ako to! Kapatid mo! Nanlaki ang mga mata ni Cheryl nang mapagtantong kuya niya ang nasa harapan niya. Agad siyang yumakap dito at nagmamadali na niyakag ang kanyang kuya pababa sa takot na baka may makaalam pa na nagpunta siya sa loob ng silid na yon nang walang pahintulot. Sa loob ng kwarto nilang magkapatid ay kinuwento ni Cheryl ang kanyang nakita. Tahimik na nakikinig lamang si Matthew at nag-iisip ng malalim. Sa kanyang isipan ay bumubuo siya ng plano kung paano sila makakaalis sa lugar na punong-puno ng misteryo at sikreto. Kung tama ang kanyang naisip base sa kanilang nasaksihan, ay hindi sila maaaring kumilos ng padalos-dalos kung ayaw nilang mapahamak. Hindi nila lubos na kilala ang mga kasama nila sa nasabing bahay. Samantala, sa dulong bahagi ng kabundukan ng Bukidnon na hindi nararating ng mga karaniwang tao, ay kasalukuyang nakikipagdialogo si Enrico sa iba pang nilalang na naninirahan sa nasabing kabundukan. Ang tribo ng mga asbo, awok at iba pang uri ng aswang. Ginagawa nila ang nasabing pagtitipon isang beses sa isang taon upang pagtibayin ang kanilang kasunduan at nasasakupan. Sa nakalipas na mga araw ay may dayuhan ng naliligaw sa kanilang lugar gaya ng kanilang bisita. Malakas ang kanyang hinala na may miyembro ng tribo na sadyang hinahayaan na may maligaw sa lugar nila. Lingid sa kaalaman ng nakararami, ay nakikihalubilo ang iba't ibang lahi ng aswang sa kabayanan upang mamuhay ng normal. Ngunit hindi talaga nawawala na may nagiging rebelde sa kahit na anong lahi. Ilang karaniwang tao na ang nababalitang nawawala sa ilang bahagi ng Bukidnon. Nakakabahala ang bilang ng mga nawawalang tao, bata, matanda, babae at lalaki. Ayon sa sabi-sabi sa kabayanan, ay marahil ang mga ito ay ginawang alay sa mga ginagawang infrastruktura doon sa kanilang lugar. Ngunit ang katotohanan, ito ay nililigaw at dinadala sa liblib na lugar upang gawing pagkain ng mga rebelding aswang, gaya na nangyari sa magkapatid na niligtas niya noong nakaraang araw. Nang makauwi sa kanilang tahanan, ay agad siyang dumiretso sa kanyang kwarto. Binuksan ang aparador at doon ay naamoy niya na may nakapasok na estranghero sa kanyang silid. Napatikom ang kanyang kamao nang makita niya ang isang tali sa buhok na gamit ng kanilang bisitang babae.
Binuksan niya ang ilaw at doon niya nakita ang bakas ng paa na batid niyang hindi galing kay Aling Myrna. Dumiretso siya sa banyo na nasa loob ng kanilang silid at doon ay naglinis ng katawan. Maliwanag pa din sa kanyang isipan ang naging kasunduan nila ng ibang tribo. Hindi lamang sa ordinaryong tao may rebelde maging sa mga kauri nila. Ang dahilan kung bakit ninais nilang manirahan sa kabundukan ay upang mamuhay ng tahimik at malayo sa karamihan. Naisipan niya munang magpahinga upang makabawi ng lakas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tuluyang natulog. Sa hapagkainan ay tahimik ang lahat. Halos hindi magalaw ni Cheryl ang pagkaing nasa harap. Dahil malinaw sa kanyang diwa ang nakitang bote na kulay dugo. Bigla na lamang siyang parang naduduwal. Kaya naman agad siyang tumayo at tumungo sa labas at dumuwal sa likurang bahagi ng bahay. Kasabay nito ay ang pagtulo ng kanyang luha na kaagad niyang pinalis at bumalik sa loob. Sa kanyang pagbalik ay masusi siyang pinagmasdan ng kanyang kuya. Sa mga mata nito ay tila nagbibigay ng mensahe na maging matapang siya. Napangiti siya dito at tumingin sa gawin ni Enrico saka sumandok ng kanin at gulay. Bukas Biyernes na. May dadating kayong sasakyan na mag-aatid sa amin sa kabayanan? Tanong ni Matthew kay Enrico habang nagpapahangin sa labas ng bakuran. Hawak niya ang tsaang ibinigay ni Aling Myrna. Inumin yun ng kanyang kapatid, ngunit ipinahawak sa kanya noong tinulungan nito si Aling Myrna sa paglilinis. Tumikim si Enrico saka tumingin kay Matthew at nagsalita. Hindi pa kayo makakaalis bukas. May mga gumuhong lupa sa inyong daraanan dahil sa lakas ng ulan. Napatikom ang kamao ni Matthew at nagngalit ang kanyang panga. Bahagyang tumalim ang mga mata sa galit. Alam na niyang may itinatago ang mga tao sa bahay na kanilang tinutuluyan. Desidido na siyang aalis silang magkapatid pagsikat ng araw sa lugar na yon kahit na anong mangyari. Nagsinungaling si Enrico. Ang totoo ay walang gumuhong lupa sa daraanan ng magkapatid. Kung tutuusin ay maaari na itong makaalis sa lugar nilang anumang oras, ngunit ayaw niyang isakripisyo ang kaligtasan ng mga ito. Ang mga rebelding aswang na tila hayok sa kalayaang makapaminsala sa mga ordinaryong tao ay nag-aabang lamang sa labas ng kanilang bakuran dahil batid niyang may nakakaalam sa mga ito na meron silang bisita. Mahina ang kanilang depensa dahil ang iba nilang kamag-anakan ay kasama at kasalukuyang nasa ibang lugar upang magbakasyon. Ang kanilang tribo ay masasabing isa sa may pinakamalakas na lahi ng gabunan. Ngunit dahil pinili nilang mamuhay gaya ng normal na tao, ay hindi nila nagagamit ang buo nilang potensyal. Ipinangako niya sa kanyang ina na anuman ang mangyari, ay hindi siya mananakit ng tao lalong-lalo na gawin itong pagkain. Ang kanyang ina ay itinuturing na pinuno at iginagalang sa kanilang tribo. Kaya naman ang kanilang legacy ay sinusunod ng lahat. Napabuntong hininga si Enrico. Alam niyang batid ni Matthew na hindi siya nagsasabi ng totoo. Sa biglang pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito ay nahahalatang nagdududa ito sa kanyang sinabi. Ngunit kailangan niyang panindigan ang kanyang kasinungalingan. Ipinapangako niya na pag dumating ang mga kasama at kamag-anak ay sama-sama nilang ihahatid ang kanilang bisita sa kabayanan. Nagpanggap si Matthew na naniniwala siya sa sinabi ni Enrico. Upang makakuha ng iba pang impormasyon tungkol sa lugar, ay nakipagkwentuhan na lamang siya dito at nagkunwaring interesado sa sinasabi ng kaharap. Napaglaman niya na may iba pang kasama si Enrico at Aling Myrna sa lugar. Bagaman malalayo mga bahay gaya ng tipikal na makikita sa probinsya, ay nagtitipon-tipon ng mga ito kapag may espesyal na okasyon. Nabanggit mo nung nakaraan na tiyahin niyo lamang ang nais niyong matawagan upang ipaalam ang kalagayan niyo.
Asan ang mga magulang nyo? Wala na sila eh. Mga bata pa lamang kami eh. Kinuha na sila sa amin ng Panginoon. Tanging si Cheryl na lamang ang nag-iisa kong kapatid bukod sa aking tiyahin. Lumipas ang oras, natapos ang kanilang kwentuhan at natapos na din ang kanilang hapunan. Habang nasa kwarto ang magkapatid ay sinabi ni Matthew ang kanilang naging kwentuhan. Kinumutan niya si Cheryl at humiga na din sa kanyang pwesto. Matulog ka na maaga, Cheryl ha. Aalis tayo bukas. Ihanda mo ang sarili mo. Tumango si Cheryl at ipinikit ang mga mata. Ngunit hindi pa man siya dinadalaw ng antok, ay nakaramdam siya ng uhaw. Wala sa side table ang kanyang tumbler. Marahil ay naiwan yun sa kusina kaya naman nagtungo siya dito at nakita nga niya itong nakapatong sa gilid ng lababo. Agad niya itong kinuha at nilagyan ng tubig. Natigil ang kanyang pag-inom dahil napukaw ang kanyang pansin sa taong nasa labas. Ang imahe ng likuran ay kahawig ng kay Aling Mirna. Tanging liwanag lamang ng buwan ang nagsisilbing ilaw na tumatama sa katawan nito. Tiningnan niya ang orasang nakalagay sa gilid ng pintuan. 11:00 pa lang ng hating gabi. Masyado pang maaga para maglinis ito. At sa kanilang pagkakatanda, maagang natutulog ang mga tao sa bahay na tinitira nila. Binuksan niya ang pintuan upang lapitan si Aling Mirna ngunit wala na ito sa kinatatayuan nito. Nilibot niya ang bakuran at tinawag ang pangalan nito ngunit walang sumasagot. Tanging malakas at malamig na hangin ang tumatama sa kanyang balat. Bagamat nakabalot ng tuwalya ang kanyang itaas na bahagi ng katawan, ay tagus pa din ang lamig ng hangin. Dahil hindi matagpuan ang kanyang hinahanap, ay nagpasya na siyang pumasok sa loob ng bahay, lalo na at napansin niyang malakas ang hampas ng hangin sa pamamagitan ng dahon ng puno sa kanyang paligid. Nakaramdam siya ng kilabot kaya naman patakbo siyang nagtungo sa bahay. Di pa man siya nakakalapit sa pintuan ay narinig niyang may tumalon sa loob ng bakuran. Napahinto at napalingon siya sa bahaging yun ng bakuran. Gayon na lamang ang kanyang pagkahilakbot nang makita niya ang nilalang na umatake sa kanila ng kanyang kapatid sa kagubatan noong nakaraang gabi. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla at napalunok ng laway. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib sa kaba. Pakiramdam niya ay kakawala doon ng kanyang puso. Nakatingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlilisik at napakapula. May dugong tumutulo mula sa labi nito at may pangil na mahaba at matutulis. Ngumisi ito sa kanya at dumila na tila ba natatakam sa isang pagkain. Napatingin siya sa distansya ng pintuan mula sa kanyang kinatatayuan. Nararamdaman niyang anumang oras ay susugod ito sa kanya. Kaya naman inihanda niya ang kanyang sarili. Ang mga kukot nitong hindi pangkaraniwan ng laki ay handang mandagit at sumalakay ng biktima. Sa kabila ng kanyang matinding kaba at takot ay pinanatili ni Cheryl ang pagiging kalmado. Unti-unti siyang naglakad patungo sa pintuan ng bahay nang hindi inaalis ang paningin dito. Tinitingnan niya ito sa mga mata at ipinakitang hindi siya natatakot. Samantala, hindi ito umaalis sa kinatatayuan nito at kitang-kita niyang nagngangalit ang mga mata nito ngunit hindi nito magawang lapitan ang kinaroroonan niya. Nagtataka man ay nagpapasalamat pa din siya sapagkat hindi siya nito sinaktan. Bagkus ay napatingin lamang ito sa itaas na bahagi ng bahay at tumalikod. Lumundag ito palabas ng bakuran. Napaupo sa tapat ng pinto si Cheryl nang umalis ang nasabing nilalang. Ang kaninang matatag na paa ay biglang nanlambot. Lumuwag ang kanyang paghinga at tuluyang mawalan ito ng kanyang paningin. Ang luwang kanina niya pa pinipigil ay bumuhos na ng tuluyan. Buong akala niya ay sasaktan siya nito. Alam niyang hindi imposible na mapatay siya ng naturang nilalang.
Napayukyok siya at tumahagulgol. Nasa ganong posisyon siya nang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Enrico. Inilalayan siya nito sa sala at binigyan ng tubig na inumin. Dahil nanginginig ang kanyang kamay, ay hindi maiwasang may matapon na tubig. Napatingin siya kay Enrico. Anong nilalang na yon? Hindi siya pangkaraniwan. Walang hayop ang nakakatalo ng ganun kataas, gaya ng nakita ko. At napakabangis ng kanyang itsura. Ang nakita mo kanina ay hindi isang uri ng hayop. Isa yung awok. Napalingon si Cheryl sa kinaroroonan ni Aling Mirna. Hindi niya namalayan na nakatayo ito doon at kanina pa sila pinagmamasdan. Naglakad ito papalapit sa kanila at nagpatuloy magsalita. Alam mo ba kung ano ang awok, iha? Aling Mirna! Matalimang tingin ni Enrico kay Aling Mirna. Tila ba sinasabi ng mga titig na yon na huwag nang magsalita pa. Napahalakak na lamang ang matandang babae at nagpatuloy magsalita. Maraming bagay sa mundo na hindi mo gugustuhing malaman pa. Halika't ihatid na kita sa kwarto niyong magkapatid. Nilapitan siya ni Aling Mirna at inalalayan. Hindi pa man sila nakakalapit sa pintuan ng kwarto nang marinig nila ang malakas na sigaw ng kanyang kapatid sa loob ng silid. Kasunod nito ay ang malakas na putok ng baril. Napatigil siya sa paghakbang at napalingon si Cheryl sa kinauupuan ni Enrico. Ngunit wala na ito doon. Nagkatinginan sila ni Aling Mirna at tumahangos na pumasok sila sa loob. Doon nakita niyang nakaupo ang kanyang kuya sa bintana at hawak ang baril na ipinutok nito. Agad siyang lumapit at inilayo ang kapatid palayo sa bintana. Sumilip si Aling Mirna sa bintana at agad itong isinarado. Hawak ni Matthew ang binting hinatak ng isang nilalang na hindi niya mawari. Ang natatanda niya lamang ay malaki ang mga pakpak nito at matatalas ang kuko. Bagya itong kumikirot dahil sa higpit ng pagkakahawak nito sa kanya. Hindi pa man siya nakakatayo ng maayos ay nakita niya doon ang nag-aalalang mukha ni Cheryl at si Aling Mirna na kasalukuyang nilalak ang bintana. Nang makita ang matandang babae, ay agad niya itong sinunggaban hanggang ma-corner ito sa dingding. Takot man ang nararamdaman niya ng mga oras na yon, ngunit niyugyug niya ang balikat ni Aling Mirna. Magsabi ka ng totoo, Aling Mirna. Anong nilalang ang mga yon? Kuya, nasasaktan si Aling Mirna. Hindi mo na ako maloloko. Alam kong may kakaiba sa lugar na ito. Hindi niyo kami pinapalis para ano? Para ano? Hawak pa din ni Matthew ang balikat ni Aling Mirna na hindi nagsasalita at nakatingin lamang sa kanyang mga mata. Samantalang pinipigilan din ni Cheryl ang kanyang kamay at pilit inaalis sa mga daliring halos bumaon sa balikat ng matanda. Tiningnan niya ang kapatid at inutusan. Bitiwan mo ako! Kumuha ka ng kahit na anong pwedeng ipantali, Cheryl! Bilis! Anong gagawin mo, kuya? Huwag ka nang magtanong! Bilisan mo! Unti-unting binitiwan ni Cheryl ang kapatid. Kita sa mga mata nito ang galit kaya naman agad siyang sumunod. Kinuha niya ang cord ng duyan sa kanyang bag at ibinigay dito. Itinutok ni Matthew ang baril sa matandang babae at muling inutusan si Cheryl na itali ito sa kama ng nakaupo. Lumuluha man ay sinunod na lamang ni Cheryl ang kapatid. Patawarin niyo ako, Aling Mirna. Nang maitali ng tuluyan si Aling Mirna, ay agad hinatak ni Matthew si Cheryl palayo dito. Nilak niya ang pintuan. Kinuwento ni Matthew ang pangyayari kay Cheryl. Aniya, naalimpungatan siya na makaramdam ng lamig ng hangin. Tanda na may nagbukas ng bintana. Nung una ay hindi niya ito alintana, sapagkat naramdaman niyang umalis sa higaan niya ang kanyang kapatid. Sa pag-aakalang si Cheryl ang nagbukas ng bintana, ay hindi niya ito pinansin at nagpas siyang tumalikod sa gawin nito at magtalokbong ng kumot.
Dahil mababaw pa lamang ang kanyang tulog, ay naramdaman niyang naglakad ito patungo sa kanya at bumalik sa gawin ng bintana at nagpabalik-balik doon. Sigurado siyang bumukas ang pintuan kanina at lumabas doon ng kanyang kapatid at hindi pa ito bumabalik sa kanyang pagkakatanda. Nagtataka man ay hindi niya ito binigyan ng pansin sa pag-aakalang namamalikmata lamang siya. Ngunit dahil sa bigat ng yabag na nanggagaling dito, ay agad niyang ibinaba ang kanyang kumot at nilingon ito. Gayon na lamang ang kanyang pagkagitla nang makita ang nasa harapan. Isang nilalang na may malaking pakpak. Ang mukha nito ay natatakpan ng mahabang buhok. Napakatulis din ng mga kuko nito at ang kamay ay sobrang tuyot at kulubot. Hindi pa man siya nakakabawi sa kanyang pagkagimbal nang hinawakan nito ang kanyang paa at hinatak patungong bintana. Agad siyang naghanap na makakapitan upang hindi siya nito madala palabas. Nakipaghatakan siya dito at nakipagpambuno. Naramdaman niya ang mahigpit na pagyakap nito sa kanyang binti. Sa lakas nito, alam niyang madadala siya ng nilalang na nasa kanyang harapan. Ganun na lamang ang kanyang pagnanais na makuha ang sandatang nasa ilalim ng kanyang unan. Pinilit niyang abutin ang baril na nasa ilalim ng unan. Nang makuha ito, ay agad niyang itinutok niya ang baril dito. Ngunit bago pa man niya maiputok ang baril, ay may isang nilalang na ubod ng laki at napakaitim ang sumulpot sa likurang bahagi nito. Hawak nito ang pakpak ng nilalang na may hawak sa kanyang binti na para bang babaliin ito. Batid niyang nasakta ng nasabing nilalang dahil bagyang lumuwag ang pagkakakapit nito sa kanya hanggang sa tuluyan na siya nitong mabitiwan. Tumingin ng maitim na nilalang sa kanya, kaya naman kitang-kita niya ang napakapulang mga mata nito. Dahil sa takot at pagnanais na makaligtas sa dalawang nilalang na hindi niya batid kung anong uri ay naiputok niya ang baril. Hindi niya batid kung sino ang tinamaan sa dalawa sapagkat sabay itong nawala sa kanyang paningin. Sa galit ay napasuntok si Matthew sa pintuan at nilapitang muli si Aling Myrna. Itinutok ang baril sa sentido nito. Nanlaki ang mga mata ni Cheryl sa ginawa ng kanyang kapatid. Agad niya itong nilapitan at inialis ang kamay na may hawak ng baril kay Aling Myrna. Ano ba kuya? Huminahon ka. Makakapatay ka na ng tao sa ginagawa mong yan eh. Aling Myrna, ang nakita ko'y hindi ordinaryo mga nilalang at sigurado ako doon. Napatingin si Matthew habang nagsasalita kay Aling Myrna na tahimik lang na nagmamasid sa kanilang magkapatid. Ibinaba niya ang baril at napailing. Maya-maya ay mapait na napangiti. Nagpabalik-balik sa paglalakad habang nakapamewang saka tumingin muli kay Cheryl na hindi pa rin umaalis sa gilid ng matandang babae. Napabuntong hininga na lamang siya at napailing. Batid niyang naawa ang kanyang kapatid sa matandang babae, ngunit sa kanyang nasaksihan ay wala siyang dapat pagkatiwalaan kundi silang magkapatid lamang. Lumipas sa mga oras, ngunit walang lumalabas sa kanila sa silid. Nag-aantay lamang si Matthew na magliwanag upang sila ay makaalis sa lugar na yon. Nilapitan niya si Cheryl at inutusang magpahinga upang may lakas ito. Samantalang si Aling Myrna ay tila natutulog na sa posisyong pinagtalian ng kapatid. Naaawa din siya dito ngunit kailangan niya makasigurado. Hindi din nagpakita si Enrico ng mga oras na yon. Batid niyang alam nito na may kumusyong naganap kanina. Pagsikat ng araw, aalis tayo dito, Cheryl. Magpahinga ka muna. Paano ka kuya? Huwag ka mag-alala, Cheryl. Magpapahinga din ako. Sa paglipas ng oras, marahil ay dala ng pagod ay nakatulog ang magkapatid. Hindi nila namalayan ang pagdilat ng mata ni Aling Myrna. Inaantay lamang pala sila nitong makatulog bago tanggalin ang pagkakabuhol ng tali sa kanya. Pinagmasdan niya ang mga ito bago tuluyang umalis. Bukas niya nahaharapin ang mga ito. Sa ngayon, kailangan niya munang malaman ang kalagayan ni Enrico.
Nakita ni Aling Mirna si Enrico sa kwarto nito. Hawak ang brasong may sugat at agad niya itong nilinisan at binendahan. Nakahinga siya ng maluwag kahit na papaano. Hindi ka mamamatay sa ganyang sugat, iho. Siyempre po hindi. Nag-aalala lamang ako sa mga nangyayari. Dumadami na ang mga rebelde. Bukas, kailangan malaman ng ating mga bisita ang katotohanan. Magpahinga ka na muna ngayon. Hindi birong makipagpambuno sa kapwa natin. Nagising si Matthew. Pupungas-pungas pa siya nang mapatingin sa paligid. Nawala ang kanyang antok nang makitang wala na si Aling Mirna sa pinagkakatalian nito. Niyugyug niya ang balikat ng kanyang kapatid upang magising ito. Nang makitang wala na sa loob ng kwarto si Aling Mirna, ay agad siyang lumapit sa kapatid at napakapit dito. Kunin mo ang bag. Aalis na tayo dito. Agad namang tumalima si Cheryl at sumunod sa kapatid palabas. Nang makalapit sa gate, ay napahinga ng malalim si Matthew bago ito buksan at tuluyang lumabas. Samantala, kakabangon lamang ni Aling Mirna mula sa higaan, agad siyang nagtungo sa kusina pagkatapos ng mag-ayos ng sarili. Nang maluto na ang almusal ay pinuntahan niya ang magkapatid sa kwarto nito. Ngunit napansin niyang napakatahimik ng loob ng silid. Kinabahan siya ng bahagya at binuksan ng pintuan at natuklasan niya na wala nga ang mga ito. Humahangos na tinawag niya si Enrico upang ipaalam dito na umalis na ang dalawang bisita. Agad silang nagtungo sa gate at tama nga ang kanilang hinala. Umalis na ang mga ito. Napasuntok na lamang siya sa gilid ng gate. Hindi niya masisisi ang mga ito kung pagdudahan sila. Ang nakita ni Matthew kagabi ay sapat na upang hindi sila nito pagkatiwalaan. Sa gitna ng kabundukan ay patuloy na naglalakad ang magkapatid. Walang kasiguraduhan ng kanilang direksyon. Ang mahalaga ng mga oras na yon ay makalayo sa bahay na pinanggalingan. Hindi na nila alintana ang pagod at gutom. Ipinagpapasalamat na lamang nila ng mga oras na yon ay ang wala silang nakakaengkwentrong mabangis na hayop. Sa kabilang banda ay abala din si Enrico sa paghahanap sa kanila. Kailangan niyang maiuwi ang mga ito bago pa man matagpuan ng mga ibang tribo. Sigurado siyang mapapahamak ang mga ito pag nagkataon. Kung iisiping hindi na niya dapat problemahin ang mga ito, ngunit hindi magawa, sapagkat ayaw na niyang muling madagdagan ng bilang ng mga namamatay at nawawala dahil sa kanilang uri. Isa pa, itinuring na niyang kaibigan ng mga ito kahit sa maikling sandali ng kanilang pagsasama-sama. Kuya, halika dito. Nakikita mo ba yun? Napatingin si Matthew sa itinuturo ng kapatid. Ganun na lamang ang kanilang tuwa nang makita ang maliit na tila barangay sa kabilang dulo. Kaya dali-dali silang bumaba. Sa wakas, tara na, dalian mo! Masayang binaybay ng magkapatid ang sinasabing lugar. Napawi ang kanilang pagod at gutom dahil sa nakita. Ngunit ang kanilang tuwa ay napalitan ng pagtataka sapagkat kahit anong lakad nila sa lugar ay hindi sila makalapit dito. Napahinto si Matthew sa pagod at napatingala. Bakit parang napakalayo ng mga bahay na yon gayong tanong naman natin kung gaano na sila kalapit? Hindi ko rin alam. Baka naman naiengkanto na tayo. Kuya, naniniwala ka sa mga engkanto? Himala! Isa nasaksihan ko nung nakaraan eh. Parang lahat na lang ng bagay eh, mapapaniwalaan ko na. O sige na, magpahinga ka na muna. Baka kung ano-ano na yung nakikita natin. Kuya, makakauwi pa ba tayo? Hinahanap kaya tayo ng mga nasamahan natin? Napabuntong hininga na lamang si Matthew at napaupo. Inabot sa kapatid ang natitirang chocolate sa bag. Pagkatapos ng ilang minutong pamamahinga, ay nagpasya sila na muling magpatuloy maglakad. Habang binabaybay nila ang walang katapusang kabundukan, ay nakarinig sila ng lagaslas ng tubig sa hindi kalayuan.
Agad na nangungunang pumunta si Matthew patungo dito at sumalok ng tubig sa palad at naghilamos. Napakalamig ng tubig. Hindi na siya nakatiis at sinubukan niyang tikman ito. Nang malasahan ng tamis ng tubig ay nagmamadali siyang inumin ito na tila mauubusan. Naglinis naman ng katawan si Cheryl upang maginhawaan kahit papaano. Saka sila nagdesisyon doon na lamang magpalipas ng gabi. Lumipas ang oras nang wala silang nararanasan na kakaiba, kaya naman ganun na lamang ang pasasalamat nila sa Panginoon. Muli silang naglakad papalayo, baon ng pag-asang makakauwi sa kanilang tunay na tahanan. Habang naglalakad sa may kaputikang daan, ay napansin ni Cheryl ang tila mga bakas ng sapatos. Kaya agad niya itong pinatingnan sa kanyang kapatid. Sinundan nila ang pinagmumulan ng bakas at ganun na lamang ang tuwa nila nang makita doon ang pamilyar na imahe. Ang kanilang naging tour guide. Sa tuwa ni Cheryl ay napayakap siya sa kanyang kapatid at agad na niyakag palapit dito. Ngunit pinigilan siya ni Matthew at hinatak siya palayo doon. Ano ba kuya? Siya ang tour guide natin. Sigurado kong tutulungan niya tayo. Hindi ko alam pero iba ang pakiramdam ko sa kanya eh. Kung ano-ano na naman ang iniisip mo kuya. Nandito na sa harapan natin ang pag-asa natin makauwi. Ano pa bang iniintay mo? Kahit nagdududa ay sumang-ayon na lamang si Matthew sa nais ng kapatid. Wala siyang nagawa ng lapitan ito ni Cheryl at kausapin. Napatingin siya sa paligid. Lalong lumakas ang kanyang pagdududa nang mapansing wala itong kasama sa kabundukan. Bagaman alam niyang kabisado na nito ang mga daanan ay nakakapagtaka pa din na hindi ito nagsama gayong may edad na ito. Baka sa mukha ng kapatid ng kasiyahan sapagkat makakauwi na sila. Pinipilit niyang maging masaya para dito ngunit may kung anong hinala ang namumuo sa kanyang dibdib lalo na nang tinatahak na nila ang mapuputik at masusukal na parte ng kabundukan. Kung magkakaroon ng hindi magandang pangyayari ay tila mahihirapan silang agad makaalis doon. Napatingin siya sa paligid. Dumidilim na. Palatandaan na malapit na namang sumapit ang gabi. Nasulyapan siya sa gawin ng kanilang tour guide na si Mang Doming. Nakita niya na tila kumikislap ang mga mata nito sa tuwa at bahagya itong nakangiti. Nagulat siya nang bigla itong huminto sa paglalakad. Nakakagutom. Mang Doming, meron po kaming natitirang pagkain. Sandali lamang po kukunin ko sa bag. Ang putahe ang nais ko eh. Natigilan na magkapatid sa sinabi ni Mang Doming. Agad na hinawakan ni Matthew ang kapatid papalayo dito. Lumingon si Mang Doming sa magkapatid at ngumiti ng maluwag. Ang mukha nito ay unti-unting nagbabago. Ang napakabait na itsura nito ay tila ng mukhang demonyo. Napaatras sa magkapatid sa takot. Manang Doming, ano pong nangyayari sa inyo? Obligasyon niyo pong makauwi kami ng ligtas dahil kayo po ang aming tour guide. Kauwi. Haba, hindi na kayo makakauwi. Ilang araw ko din inantay ang pagkakataon na to, ano? Wala akong balak ibahagi kayo sa iba. Napakawalang hiya nyo. Siguro may kinalaman ka sa pagkaligaw namin. Tama ka, iho. Kung hindi lang dahil sa pakialam meron na yon, matagal lang tapos ang paghihirap ninyo. Si Enrico ba yung tinutukoy nyo? Ang walang yang yon. Masyadong mapapil. Hindi na lamang kami pinabayaan sa aming mga nais. Hindi na nila tinapos ang sinasabi ng matandang lalaki at tinakbuhan na nila ito. Hawak ang kamay ni Cheryl, dinig pa niya ang halakhak nito. Dahil sa maputik ang daan, ay lalong nahirapan ang magkapatid na makalayo. Naririnig nila ang yabag ni Mang Doming sa kanilang likuran. Dahil sa pagod at takot ay napadaus-us si Cheryl sa lupa. Agad namang itinayo ito ni Matthew at nagpatuloy sa pagtakbo. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo ng tuluyan nang makalapit si Mang Doming sa kanila. Inilabas ni Matthew ang baril at itinutok kay Mang Doming. Ngunit hindi ito nakitaan ng takot.
Pagkusay, inihagis nito si Matthew palayo kay Cheryl. Kasabay ng pagbagsak ni Matthew ang sigaw ni Cheryl. Nang akma niyang lalapitan ng kapatid ay hinatak siya ni Mang Doming upang hindi makalapit dito. Uunahin ko na ang kapatid mo at ihuhuli ko ang pinakamasarap na potahe. Sa kabila ng sakit ng katawan ay nagawa pa din ni Matthew na tumayo at damputin ang baril na nabitiwan. Itinaas siya ni Mang Doming sa ere at akmang ihahagis muli, ngunit nabaling ang pansin nito sa taong bumabato sa likuran nito. Binitiwan niya si Matthew at nilapitan si Cheryl at sinakal. Muling tumayo si Matthew at itinutok ang baril sa likuran ng matandang lalaki at sunod-sunod na ipinutok ang baril. Ang alingaw-ngaw ng putok ng baril ang umagaw sa pansin nila Aling Mirna at ni Enrico, na kasalukuyang naglalakad. Hindi sila tumigil noong nakaraang araw sa paghahanap sa magkapatid. Batid nilang nasa panganib ang mga ito pag nakita ng mga kauri nilang nagre-rebelde. Nagkatinginan sila ni Aling Mirna at pinakinggang mabuti ang pinanggagalingan ng putok. Nang makumpirma ang lokasyon ay agad silang nagtungo dito. Samantala, nadaplisan sa balikat si Mang Doming na lalong nagpaliyab sa galit nito. Kaya naman lalo nitong hinigpitan ng pagkakasakal sa liig ni Cheryl. Kitang-kita sa mukha ng babae ang paghihirap. Tuwang-tuwa siya sa nakitang paghihirap ng kanyang biktima. Ibinuka ni Mang Doming ang kanyang bunganga. Tanda na handa na nitong kagatin ang biktimang hawak. Ngunit huminto ito at tumawa ng malakas. Binitiwan nito si Cheryl na halos wala ng buhay. Ganyan nga! Gustong-gusto ko makita ang takot sa mukha ng mga kagaya nyo bago kayo mamatay! Habang papalapit si Mang Doming, ay muling sinubukan ni Matthew na iputok ang baril. Ngunit wala na itong bala. Ang reserbang bala ay nasa bag niya na nasa hindi kalayuan. Nilapitan niya ang bag at agad na nakuha ang isa pang magasin ng baril, ngunit dahil sa nanginginig ang kanyang mga kamay, ay hindi niya agad ito naipasok ng maayos. Ngunit hindi pa man niya ito naikakasa, ay nakalapit na si Mang Doming sa kanya na hindi na makilala ang anyo. Tuluyan ng lumapat ang madilim na paligid. Tanging ang liwanag ng buwan ang natatanaw na ilaw ng gabing yon. Hinawakan siya ni Mang Doming sa balikat at iwinasiwa sa ere. Saka itinapon malapit sa nakahigang katawan ni Cheryl. Napatingin si Matthew sa kapatid na tila wala ng buhay. Pinilit niyang tumango at ginising ang kapatid. Umungol ito ng mahina at bagyang idinilat ang mga mata. Nakahinga siya ng maluwag at muling tumingin sa paligid. Wala na doon si Mang Doming. Ngunit alam niyang nasa paligid lamang ito at handa siyang salakayin. Inalalayan niya ang kapatid para makatayo at magsimulang naglakad papalayo sa lugar. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo sa kanilang pwesto, ay naramdaman nila ang presensya ni Mang Doming sa kanilang likuran. Kaya ganun na lamang ang kanilang pagmamadaling makalayo dito. Dahil sa mabagal na hakbang at panghihina ay naabutan pa din sila ng matandang lalaki. Bumagsak sa lupa si Cheryl nang maramdamang nakabitaw ang kanyang kuya sa balikat niya. Ang tanging naririnig niya ay ang hiyaw nitong tila nasasaktan ng sobra. Napasubsob ang mukha niya sa lupa at tuluyang nawala ng pag-asa. Hindi na narinig ang tinig ng kanyang kapatid. Napahagulgol na lamang siya at tinanggap ang kapalaran nilang magkapatid. Pinilit ni Cheryl na gumapang papalayo. Dahil sa panghihina at halo-halong emosyon ay nanikip ang dibdib niya dahilan upang halos mawalan siya ng malay. Bago niya maipikit ang mga mata, ay nakita niya ang pamilyar na imahe na tila nakikipagpambuno. Ngunit hindi na niya ito binigyang pansin. Ang tanging nararamdaman niya na lamang ay tila siya dinuduyan bago tuluyang mawala ng malay. Samantalang naabutan nila Enrico at Aling Mirna ang magkapatid sa hindi magandang kalagayan. Hawak-hawak ni Mang Doming si Matthew na duguan at wala ng malay.
Sa kabilang bahagi naman nakita nila si Cheryl na nakahandusay at tila wala na din buhay. Gayon na lamang ang galit ni Enrico kay Mang Domeng, sapagkat kabilang pala ito sa hindi sumusunod sa kanilang kasunduan. Hindi ko akalain na magiging isa ka sa kanila, Mang Domeng. Sinayang mo ang tiwala ko. Hindi ka magtatagal sa ganyang sistema, Enrico. Dadating ang araw na magiging hayok ka rin sa laman ng tao. Gagayahin mo din ang ginagawa na... Hindi na natapos pa ang matandang lalaki sa sasabihin niya, sapagkat agad na binali ni Aling Mirna ang leeg nito. Bumagsak ito sa lupa ng walang buhay. Isa si Mang Domeng sa naging katiwala nila noong nabubuhay pa ang kanilang ina. Ngunit nagpasya itong umalis dahil sa kagustuhan na magtrabaho sa bayan at doon manirahan para bumuo ng sariling pamilya. Hindi nila akalain na nabuyo na pala ito ng mga rebelding aswang. Nalungkot man sa sinapit nito, ay wala na siyang magagawa. Tama ang hinala ni Enrico. May nagsadya nga na maligaw ang turista sa kanilang lugar upang gawing pagkain. At isa na nga dito si Mang Domeng. Binuhat niya si Cheryl habang ipinasa naman ni Aling Mirna si Matthew na duguan. May malaking sugat ito sa likuran bunga ng pagkakakalmot ni Mang Domeng. Si Cheryl naman ay may bakas ng kamay sa liig dahil sa pagkakasakal at mga pasa sa katawan. Kasalukuyang tinatapalan naman ng halamang gamot ni Aling Mirna ang sugat ni Matthew upang maampat ang dugo nito. Dahil mas malayo pa ang bayan sa kanilang kinaroroonan, ay nagpasya silang gamutin na lamang ang magkapatid sa kanilang tahanan. Iminulat ni Cheryl ang mata. Ang pamilyar na lugar ang bumungad sa kanyang paningin. Agad siyang napatayo ngunit kaagad ding bumalik sa pagkakahiga dahil sa naramdamang sakit sa katawan. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Bumabalik sa kanyang isipan ang sinapit nilang magkapatid sa kamay ni Mang Domeng. Ang hiyaw ng kanyang kuya ay nagpapabalik-balik sa kanyang pandinig. Tuluyan siyang napahagulgol at napamaluktot. Tumagal siya ng ilang minuto sa ganoong posisyon. Gulat siyang napalingon nang may biglang nagsalita sa kanyang likuran. Kumusta ka na? Ha? Enrico, ang kuya ko. Ligtas ang kuya mo at kasalukuyan nagpapahinga sa kabilang kwarto. Lalong bumulwak ang luha sa mata ni Cheryl nang marinig ang magandang balita. Kahit masakit ang kanyang katawan ay nagpasama siya kay Enrico. Nakita niya doon na nakahiga ang kanyang kapatid at may benda ang katawan nito. Mataas ang temperatura nito, tanda na ito ay nilalagnat. Nag-aalalang hinaplos niya ang noo at ang pisngi nitong namumula pa. Pinagmasdan niya ang ilang bahagi ng katawan nito. May nakalagay ditong mga halamang gamot. May malaking pasa at sugat ito sa mga binti at ilang bahagi ng katawan. Marahil ay naramdaman nito ang kanyang presensya at bahagyang nagmulat ng mga mata. Tumalikod na si Enrico at tinayaang magkaroon ng oras para sa isa't isa ang magkapatid. Andito lamang ako sa tabi mo, kuya. Habang nagpapagaling ay isinalaysay ni Aling Mirna ang tungkol sa tunay na pagkatao nila ni Enrico. Ayon dito, hindi sila ordinaryong tao. Sila ay may lahing aswang. Bagamat iba't iba ang kanilang pinagmulan at hindi man sila magkadugo, ay iisa ang kanilang prinsipyo at ang kanilang paniniwala. Nalaman na ang bawat tribo ay protektado ng kani-kanilang batas. Batas na hindi sakop ng ordinaryong tao, gayon din ang tungkol sa mga sumusuway na nagiging dahilan ng pagkawala at pagkamatay ng iilan. Napag-alaman din nila kung gaano kadelikado ang lugar na kanilang pinanggalingan dahil naging pugad ito ng mga nagre-rebelding aswang. Humingi ng paumanhin ang magkapatid kay Aling Mirna at Enrico. Napaghinalaan kasi nila ito ng hindi maganda. Pagaman sa kabila ng kanilang pagkakaiba,
ay napatunayan nila ang kabaitan ng mga ito. Patunay na nailigtas sila sa kamay ng mga kauri nito at itinuturing na hindi iba kahit isa silang ligaw na bisita. Marahil kung nalaman nila ang katotohanan ay hindi na sila nagtangkang tumakas pa. Lumipas ang ilang linggo at tuluyan ng gumaling si Matthew. Bagaman ang kanyang sugat ay hindi pa naghihilom, ay hindi naman ito naging hadlang upang hindi siya makakilos na maayos. Dumating na din ang ilang katribo at kamag-anak ni Enrico buhat sa bakasyon. Sinyalis na maaari na silang makauwi sa Maynila. May dala din itong puting sasakyan na 4x4 pickup. Marahil ito ang gagamitin nila paalis. Araw ng linggo at aalis na ang magkapatid. Nasa likurang bahagi kasi ito ng sasakyan ni Enrico. Sa daan ay napansin ni Cheryl ang likidong ibinubuhos ni Enrico sa kalsada. Kakulay nito ang likidong nakita niya sa silid na pinasok niya ng walang pahintulot. Hanggang ngayon ay hindi niya pa masabi sa mga ito ang kanyang ginawa. Napag-alaman niya na sa silid na yon ni Enrico, napatingin siya kay Aling Mirna at nagtanong, Ano po pang likidong ibinubuhos ni Enrico sa daan, Aling Mirna? Ang likidong yan ay para sa mga ordinaryong bisita kagaya nyo. Ginagamit namin ito upang hindi nila kayo masundan ng mga may masamang balak. nakita ko nang ginamit yan ni Enrico noong gabing nakaengkwentro tayo ng mabangis na hayop sa kagubatan. Nang tumuwid kami sa ilog, Saan po gawa yan? Huwag mo nang alamin, iha. Hindi mo masisikmura. napangiti na lamang si Enrico nang makitang masayang nag-uusap ang tatlo sa loob ng sasakyan. Alam niyang malulungkot si Aling Mirna sa pag-alis ng mga ito. Marahil ay napamahal na ang matandang babae sa kanilang naligaw na bisita. Nakaramdam din siya ng kalungkutan. Sa tagal ng panahon ay hindi pa sila nakakabisita sa kanilang tahanan simula nang mawala ang kanyang ina. Hapon na nang makarating sila sa Lagindingan Airport. 9 p.m. ang flight ng magkapatid. Madaming tao na mga oras na yon dahil araw yon ng linggo at kumain muna sila bago pumasok sa loob ng airport. Maigpit na niyakap ni Cheryl si Aling Mirna. Halos ayaw na siyang bitiwan ng matandang babae. Ibinigay ni Cheryl ang kanyang cellphone sa matandang babae. Puno yun ng mga larawan at video nila. Tanggapin niyo po itong cellphone ko. Hindi po ito kabayaran dahil hindi mababayaran ng ginawa niyo sa amin. Ito lamang po ang tanging may bibigay ko sa inyo bilang pasasalamat. Hindi ko ito matatanggap, iha. Sige na po, please. Nariyan po ang ating mga larawan. Sa tuwing mamimiss niyo ako, ay tingnan lamang po niyo yan. Nilagay ko na din po ang aming address baka sakaling kayo naman po ang maligaw sa Maynila. Hawak ang kamay ni Aling Mirna ay pinilit ni Cheryl na tanggapin ang ibinibigay niya dito. Batid niyang mamimiss niya ito, lalo na ang mga putahing niluluto nito sa kanila. Tumulo ang kanyang luha sapagkat alam niyang walang kasiguraduhan na magkikita pa sila nito. Sa maikling panahon ay naramdaman niya ang pagmamahal ng isang ina sa piling nito. Alam kong hindi na tayo makikita muli. Ngunit tandaan mo, madaming hiwagang nagaganap at madaming bagay na hindi ka panipaniwala. Ngunit kasama nating umiikot at naninirahan sa mundong ginagalawan natin. Kaya ingatan mo lagi ang iyong sarili, iha. Muli silang nagpaalam nang marinig ang paalala sa airport. Nakangiting kumaway ang magkapatid sa mga taong pinagkakautangan nila ng buhay. Nakita pa ni Cheryl na yakap ni Enrico si Aling Mirna. Alam niyang sobrang lungkot nito. Napabuntong hininga siya at napahawak sa braso ni Matthew habang naglalakad papasok ng hotel ng airport. Wakas,